Sir, kayo na pong magkwento sa amin kung ano nangyari dyan sa Bajo de Masinloc kanina. Well, actually, Pinky, hindi lang ito sa Baho de Masinloc, meron din tayong insidente sa Escoda Shoal. So ngayong araw, dalawang magkasunod na insidente itong nangyari. And ito ay lahat in support of our Filipino fishermen. Kasi madalas kami kung nagkakandak ng mga Fishermen's Congress sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, especially those facing the West Philippine Sea. At lagi naming sinasabi sa kanila na pumalaot kayo dahil yan ay parte ng exclusive economic zone at ang Pilipinas ang may karapatang mangisda dyan. Ngunit, unfortunately nga, kaninang umaga, as you mentioned, yung Datu Pagbuaya, which is a BFAR ship, at yung BRP Teresa Magbanwa, which is a Philippine Coast Guard ship, ay yung Pagbuaya ay na-sideswept no, at winater cannon ng CCG 3302 at ito namang BRP Teresa Magbanwa ay brinak at sinado ng People's Liberation Army Navy ship 500. So nakakabahala ito pero ito po ay ginagawa ng ating pamahalaan para suportahan yung ating mga kababayan mangingisda. Sir, yung BFAR, pag-usapan po natin yung sinabi niyo ang she was sideswept. Ano po? Ano pong tinamong sira ng BFAR ship? Yes, yung BFAR ship po ay sinideswept at dalawang beses winater cannon at ang tama po nito ay may damage doon sa bridge railing, yung kanyang CCTV camera, yung kanyang mga ilaw at yung kanyang AIS antenna kasi yung pag-water cannon po kasi ng Chinese Coast Guard ay targeted at gusto talaga niyang tamaan yung mga navigational antennas ng ating BFAR ship. Mhm. At alam na po natin siguro magiging sagot ng China dyan at sasabihin po nila ay hindi naman po sila ang nambangga, hindi ho ba? Gaya ng ating nakasanayan. Yes, actually, ang Chinese narrative nga na nanggagaling sa Chinese Coast Guard, yung spokesperson nila kanina nagsabi na 4 daw na PCG ships ang pumasok sa Wangyan Island, no? Which is not true. Dalawa po, yes, dalawang PCG ship at yung kanilang winater cannon ay yung Datu Pagbuaya. And Opo. we have those videos right now na ipinapakita nyo sa inyong telebisyon. Very clearly, hindi naman po yan Coast Guard ship. That is a BFAR civilian ship na kanilang winawater cannon. At hindi naman po bago yan, Sir Jonathan, hindi ho ba? Kahit nung huli, it was also a BFAR ship, hindi ho ba, na 2 beses na ata na winotter cannon. Kamusta po yung mga tauhan natin doon sa BFAR ship, sir? Well, wala naman tayong casualties, no? Na because of that incident. Ang nakakabahala lang dito, Pinky, which is something new, ay mismong People's Liberation Right. Army Navy na Right. ang nag-block at nagsashadow. Dati kasi it's a Chinese Coast Guard. Opo. Yes. Dun, I was actually gonna go there, Sir Jonathan, kasi para po malaman din ng mga nanonood sa atin sa makailang beses na pong winotter cannon at sinado at hinaras ang ating pong mga civilian ships ng BFAR at ng Coast Guard. Yun po ang gusto ko sanang tanungin sa iyo. Is this the first time na ang PLA, kumbaga yung kanilang army, ang nag-shadow na sa ating Coast Guard? Tama po yan. This is the first time sa my more than 2 years now at the National Security Council at tumaas lang naman itong tensyon na ito nung naging mas assertive na ang ating bansa sa kanyang karapatan sa West Philippine Sea. This is really the first time na plan ship na ngayon ang nanghaharang. Dati, yung plan ship nasa malayo lamang gaya ng Philippine Navy ship natin na nasa malayo lamang at hindi mong nakikialam or nagwa-water cannon or gumagawa ng dangerous maneuvers. So, the fact na siya na ngayon yung nangaharang, yung Plan 500 is really alarming to us in the Philippine government. At sigurado po, Sir Jonathan, ay magkakaroon po ng protesta dito ang DFA. Just very quickly, sir, dahil sinabi mo maliban sa Bajo de Masinloc, ay meron din pong pangyayari sa Escoda Shoal. Tama ho ba ang aking pagkarinig po sa inyo? What happened Yes. there, sir?
Tama po yan. And again, this is in support of our Filipino fishermen kasi lagi naming sinasabi sa ating mangingisda, hindi namin kayo pababayaan. And nagpadala din tayo ng dalawang barko doon, yung Datu Bangkao and Datu Romapanet, no? At yung Datu Bangkao po ay sinideswept at yung Datu Romapanet naman ay rinam ng CCG 21599, no? At sila po ay Niram. papunta sa Shoal. Yes. Sir, niram. That's right. Kumbaga, talagang, ano ho ba ang difference ng side swept sa niram? Well, para pong sa kotse yan, no? Yung side sweep, inagkagit-gitan kayo at may mga, kumbaga tama sa pintura o may konting dent. Ang RAM po ay binangga, no? So, binangga mismo ng CCG 21599 at meron po tayong videos na linabas din. The Philippine Coast Guard released those videos this morning, no? In a press conference. And meron din pong damage to the railings, to the fuel breather, and some portions of the ship. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung ating barko papunta ng Escoda Shoal as we speak. Hindi po nagpapapigil ang ating BFAR at Philippine Coast Guard support our Filipino fishermen. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, sir, maraming salamat po sa inyong oras.